ikaw syempre, mabilis na tugon ni pagbagay akong napapansin sa asawa ko. Late na siya pa muna si Paulo. Sabi ko pa at kilala ko ang asawa ko. Wala siyang record na ng babae siya kahit noong magkasintahan kami, kaya imposible na bigla siyang mambabae ngayong kasal na kami. Pinagdudahan ko muna ang aking napansin sa aking asawa, Papa Dudut. Ayaw ko nang i-confront siya tapos mali naman pala ako. Pinapahiya pa ako. Imam lang. Sabi nga nila hindi maganda na sasabak sa gera nang walang dalang bala. Pwede rin kasi na sa susunod na pagkainis ko kay Paulo ay kung ano-ano na ang maling makikita ko sa kanya kahit na wala namang dumanas na ang late na pag-uwi niya mula sa trabaho. May mga pagkakataon na nauna na akong mag-dinner kasi hindi pa raw rin ang asawa ni Lexie at sa madaling salita ay nagkaroon yun ng kabit. Pero ngayon ay maayos na silang. Ako ba masasiguro na tama ang budog ko? Tanong ko pa. Sa sarap mo mahuhuli ang sa work niya ay nagpapalintay siya sa pagkain. Dahil hindi siya sanay na kumakain na ako mag-isa. Kaya naman chinat ko siya ng bago niyang relasyon. Matyaga ako naghintay at halos ay lasing siya. Hindi ko tuloy siya na pinakialaman ko ang phone ni Paulo. Pagkakataon ko na sana yon para malaman ang katotohanan. Pero hindi ako nga ba siya o wala. Habang nag-almusal ay nakita ko na nasa tabi ng plato ni Paulo ang phone niya. Kinuha ko yon nang walang paalam at tinanong ang password ng kanyang cellphone. Ina-expect ko na hindi niya sasabihin kaya nagulat ako nang sabihin niya. Pinag-aralan ko ang reaction niya at wala siyang kakaba-kaba sa mukha niya. At hindi rin natataranta kahit nakahawak ko na ang cellphone niya na naka-unlock. Ano ba itinitingnan mo dyan? Tanong ni Paulo. Makikigamit lang ako ng kalaksuwelin ng area. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng kwarto ko kaya dinig ko ang pag-uusap ni Paulo at ng parents ko. Hinahanap ako roon ni Paulo pero ang sabi ni Mami ay wala ko roon. Tugon ni Paulo. Gusto kong lumabas ng kwarto at sabihin kay Paulo na deserve niya ang mga yon. Dahil meron siyang ibang babae pero pinigilan ko ang sarili ko. Hintay ko makaalis si Paulo para ni Mami. Natamat ka sa mga gawaing bahay. Ang pinaka-ayaw ko sa iyo ay Paulo, nagbago ka ng hairstyle at perfume. Diretso kong sabi kay Paulo. Ako may pag-Amerikan. Sub-sub na ako sa tawanan. Ang sulubig nila sa iyo kahit may tumaod ay nangagin ako sa pamanakasipan ko na magpadala na rin si Rante sa kapwa. Alis ako ng Pilipinas at nagtrabaho ko. Dahil parehas kami taga-Pilipinas ay hindi kami